Alam nyo guys, may bagong bukas dito sa may Dotonbori. Ayun guys, pila nga pala dito ngayon. Bago po mag-open ng 5 PM. Good morning guys. Ayun nga, kakagising ko lang ngayong araw. So sa ngayon nga pala maglalaba ulit ako ng mga damit na naiwan dito. Ito pa yung mga naiwan guys, kaya labhan natin habang wala pang ginagawa. So ito nga pala yung nilabahan natin nung Sabado. Kaya tuyo na rin ito at itutupin na lang natin muna. Tapos na rin ako magtupi ng mga damit guys. Ang gagawin ko muna ay magdidilis muna ng bahay. So ito yung vacuum at bago ko siya imamap, i-vacuum ko muna para maano yung mga alikabok dito. Tapos after natin siyang i-vacuum, saka natin siya pupunasan gamit nito. Meron na rin kasi akong map na andito, kaya ang gagawin na lang natin, ididikit na lang natin itong parang basahan niya na para kubintabi itong natin yung side natin pag napunasan ng ganito. Time check muna tayo, alas 12 na po ng tanghali. So gagawin naman natin ngayon, kakain na tayo ng lunch. Ito nga pala yung ulam ko ngayon guys. Nagluto nga pala ako ng igado, isa ito sa paborito kong ulam. Kaya alam nyo na kung taga saan ako sa Pilipinas. Alam naman natin na masarap itong ulam na to guys. Lalo pag bagong luto. Tapos nung bata pa lang ako doon, naalala ko tuwing may kasal at binyag, hindi rin mawawala ang igado sa putahe nila pag nakikikain kami kahit saan. Syempre sa probinsya namin, uso talaga yung mga ganun guys, lalo na po pag may mga okasyon. Kaya ang ginagawa namin, kahit na hindi namin kaano-ano yung pupuntahan namin, ay pupunta rin kami para lang makikain. Kasi guys, kasi usong-uso sa amin yung mga ganun pag mayroong mga ganap. Saka kami pupunta sa mga iba't ibang bahay para lang makikain. Tapos meron pa kapag may mga kakilala pa kami ay nagte-take out pa kami, kaya binabalutan kami nun. Kain na tayo guys habang tanghalian na. So na rin ako ng sabaw ko na wakame soup na instant para may panulak din tayo. So ayun nga, kakatapos ko lang din maligo at nakagayak na rin ako ngayon. Siyempre, kailangan natin sulitin ang day off natin habang wala pa tayong ginagawa at wala pa tayong trabaho. At bukas naman ay balik trabaho na ulit tayo. Kaya kailangan muna din nating magsaya habang may araw pa ngayon. Hello plants. Giligan ko ulit kayo. Ayun nga, nakalabas na ako ng bahay. Sa ngayon nga ay pupunta ulit tayo ng Dotonbori. Dahil every week nga sa tuwing walang pasok ay pupunta lang ako ng Dotonbori. Kahit na sabihin natin maraming mga tao, kahit na nagsisiksikan pa tayo minsan. Dahil ito po talaga yung number 1 na tourist spot na makikita dito sa Osaka, ang Dotonbori. Dahil sa Dotonbori ay doon natin makikita si Glico, si Running Man. At marami pang mga iba't ibang mga stores na makikita nyo doon. Siyempre, hindi rin mawawala ang mga kainan doon sa may Dotonbori. Kahit saan yan guys, meron kayong makahanap na mga kainan. Iba't ibang types ng mga Japanese food.
Okay guys, nandito na ako sa Dotonbori. At sa ngayon, sobrang dami pa rin ng tao dito. Lalo na po dyan, pag dumiretso pa tayo dito guys. Pansin nyo, siksikan na yung, yung mga tao dito. Lalo pag tatawid pa tayo dyan. Tignan nyo naman po yung dami ng tao dito. At ang kagandahan dito, marami kayong mapupuntahan. Lalo na kung gusto nyo bumili ng mga gamit, mga damit at iba pa. Dito lang yan sa Dotonbori. Dahil pagpasok niya lang sa kahit sang shooting ay meron kayong magugustuhan. Lalo na pag may pera kayong dala. Ayan po, ang dami ng tao dito guys. Pansin niyo po. Kung tutuusin nga po ay medyo kukunti pa lang po ito eh. Mas marami pa rin mga tao dito tuwing Sabado at Linggo. Yun talaga yung dagsaan ng mga dito turista. Compare po ngayon, medyo kakaunti pa lang po ito guys. So guys, dito nga pala ako sa baba ng Dotonbori. Dito yan sa may guys, sa may ilog. Actually, mahaba itong ilog na to. Hanggang dulo pa yan ng Don Quixote. Ayan po sa dulo niyan. Dito po sa lugar na to ay medyo wala pang tao dahil medyo mainit pa ang panahon dito. So yan yung barko guys. Pwede naman kayong sumakay dyan kaso may entrance fee nga lang. Tapos dito naman ay mga iba't ibang kainan. Tapos andito rin yung Joytel na hotel. Kung saan dito rin ako nagtanabatan nung last. So ganito lang yung dito guys. Ganito lang yung itsura dito sa baba ng Dotonbori. Puro ilog lang yan, pahaba. Hanggang sa malakad nyo hanggang dulo. Malapit na rin yung paakyat dito guys. At pagka-akyat natin doon ay highway na siya. So dito naman may mga restaurant naman. Tapos meron silang salon. Tapos dito naman ay yung mga massage area dito. Puro mga yan kasi. Puro mga buildings na siya dito. Ayun po. Kaso pansin ko lang dito sa ilog nila dito ngayon, kulay green yung kulay ng tubig dito. So feeling ko matagal na rin hindi nalilinisan itong ilog na to. Kaya kulay green na siya. Dito nga ay nakaakyat na tayo. At sa tabi naman nito ay andito yung Don Quixote. Yan po. Pasok muna tayo dito saglit. Ay nga, pumasok muna ako dito sa Don Quixote para maghanap ng CR dahil naiihina ako kanina pa guys. Bali na sa 5th floor dahil yung CR kaya siguro bababa muna tayo ng escalator. Success! Naka CR na rin tayo sa wakas dito. Dahil dito lang naman po yung may pinakamalapit na CR sa may Don Quixote. So ito nga pala yung yung lugar dito sa may Dotonbori. Nakikita nyo dyan guys. At dito na po yung mismong likuman. Ibig sabihin dito lang tayo sa may kabilang side na na nakatayo. Dito nga pala ay mahangin-hangin na din pagdating na ngayong oras guys. So time check muna po tayo, 4:45 na po ng hapon. Bali lakad-lakad lang muna po tayo dito sa may sa may ilog ng Dotonbori. Bali dito sa lugar na to ay wala pa masyadong tao or sadyang wala lang sigurong pupunta dito dahil pa ngayon medyo hapon pa rin at hindi pa rin nag-aano yung araw na bumababa or nagsa-sunset kumbaga. Kasi yung ibang mga stores dito guys ng ganitong oras ay siguro hindi pa bukas, baka siguro magbubukas yan pag pag gabi. Alam nyo guys, may bagong bukas dito sa may Dotonbori. Malalaman na lang natin dyan ngayon.
Bali, pupuntahan natin itong restaurant na to kung saan first time lang nating makakakain dito. And guys, pila nga pala dito ngayon bago po mag-open ng 5 PM. So ngayon nga po pala ay kakain tayo dito sa Blue Entrance Kitchen. Isa po ito sa bagong bukas na restaurant dito sa Osaka or dito sa may Dotonbori. Pansin nyo po dito guys, hindi pa po nag-open, ay dami na pong nakapila dun. Meron na po sa loob kanina. So yung sabi po nila kanina dun, ang waiting time daw dito ay nasa 1 oras daw po mahigit. So dapat hintayin na lang muna natin bago tayo makakain. So 5:30 na po ng hapon, halos 30 minutes na po ako nakapila dito at malapit na tayo makapasok guys. So after 1 oras ng paghihintay sa labas, ayun nga, nakapasok na rin tayo dito sa Blue Entrance Kitchen. Sakto pa itong pwesto natin ay kitang-kita buong Dotonbori. Kaya tignan nyo naman po dito sa labas ay makikita nyo po yung mga tanawin dito. Grabe, napakaswerte ko nga talaga at dito ako nakapwesto. Kaso bad news nga lang ay hindi natin nakita dito si Glicoman dahil si Glicoman ay doon pa siya sa dulo na nakapwesto. Anyways, pwede naman kayong sumakay dyan sa barko guys at ililibot kayo kung saan. Grabe, after 5 minutes, sinerve na itong inumin namin, itong kulay blue na soda. Tapos ang ganda pa ng lalagyanan. Masarap pang kumain dito habang nakikita mo yung labas nito guys. Ito na nga, after 10 minutes ng paghihintay, dumating na yung order namin. So ito nga pala yung napili ko, itong Nashville chicken na may konting spicy. Tapos yung ito naman ay hindi ko na matandaan yung pangalan, basta steak yung pangalan. Tapos kakaiba rin yung fries nila, medyo kulot-kulot pa. Ang masasabi ko sa plating nila guys, napakalinis at ang ganda pa ng lalagyanan ng tacos. Syempre bago tayo kumain ng tacos, suot muna natin tong gloves natin para hindi tayo marumihan. Dahil nga napakaraming sauce na nilagay nila dyan guys, which is masarap talaga. Nung unang kagat ko nga dyan, talagang napasarap ako dyan. Yan nga pala yung una kong tinikman, yung steak na na tacos. Nagustuhan ko rin ito as in dahil ngayon lang ulit ako nakakain ng ganitong kasarap na pagkain. Tapos itong fries naman, sobrang sarap din dahil may hinalo sila na kakaibang flavor dyan guys. Dahil perfect combination ito sa tacos. At dahil hindi na ako nagpigil sa sobrang gutom ko dyan, kinain ko na rin. Tapos yung pita nila medyo malambot pa kaya nagustuhan ko yung tacos nila dito guys. Lalong-lalo na po yung potato fries nila dyan. Ito yung hindi ka tinipid dito. Tapos next naman itong chicken na yung titikman ko. Ayun, nahulog pa yung manok. Syempre, the perfect bite. Nung unang tikim ko dito sa chicken na to, napakaanghang. Tapos ang sarap pa nung lasa. Talagang nagustuhan ko yung sauce nito guys. Tapos yung manok sobrang lambot pa. Kaya punta na kayo dito sa Blue Entrance Kitchen dito sa Osaka. Grabe guys, ang sarap dito sa Blue Entrance Kitchen. Babalik ako dito next week. So ang masasabi ko sa pagkain nila guys, wala talaga akong masabi talaga, kundi masarap. Kung i-rate natin siya guys, siguro 11 out of 10. Yung kahit mahaba yung pila kanina para lang makapasok, halos 1 oras ako naghintay doon. Pero yung service nila mabilis, as in mabilis. Tsaka ang maganda guys, pag mag-order kayo, pwede na kayo mag-order through sa phone nyo. Hindi na siya hassle, di ba? Kahit man hindi kayo makabasa or makapagsalita ng Nihongo, okay lang kasi meron naman po silang English na available. Tapos ang kagandahan pa nun guys, halos 10 minutes lang kayo maghihintay sa pagkain nyo at bibigay na agad yung order ninyo. Wala talaga ako masabi kundi worth it talaga ang paghintay ko. Di bali, babalik ako dito. Okay guys, time check muna po tayo. 6:30 na po ng gabi. Oras na po para umuwi ngayong araw. Para habang maaga pa ay makapagpahinga tayo para may energy tayo pagpasok bukas sa trabaho. Nasulit ko naman po yung araw ngayon guys. Talagang sobrang sarap talaga ng pagkain nila sa Blue Entrance Kitchen. Na makikita yan dito malapit sa Dotonbori, Osaka. 5 minutes lang po yung walking distance mula po dito sa Glico hanggang doon sa mismong Blue Entrance Kitchen.
Hello guys, so ayun na nga, naka-uwi na rin ako ng bahay at natapos na rin akong maligo. Actually, sobrang init pa rin dito kahit na pauwi pa lang ako kanina. Kaya diniretso ko na rin maligo kanina nun. Dahil alam naman po natin na mahirap pong magkasakit at magkaroon ng heat stroke tuwing summer. Guys, kakain na muna po tayo ng ice cream. Yan po, pampalamig po ng ulo at katawan syempre. Cheers! Ito po ang ice cream na 2-in-1 ang flavor. May chocolate at vanilla. At itatapon ko muna itong basura guys bago tayo magpahinga. Dahil Tuesday po bukas, schedule po ng basura. Yung basura sa amin ay Tuesday and Friday po. Kaya itatapon muna po natin habang may oras pa tayo ngayon. So medyo madilim lang po dito ngayon. At ito lang po yung street light sa amin dito. Bali, itapon na lang siya natin dito. Takpan lang natin ng net. Ayun nga, may nagtapon na rin dito ng basura guys. Takpan lang natin dito. Pati dito rin sa kabila. Ayan po, ready na yan bukas sa mga kukuha ng basura man.